Yung mentality natin ng growing up hanggang ngayon, pag may pera, mahirap na nga makuha yung pera, mas mabilis igastos. Pero habang hindi natin pinapalitan yung ating mindset na yun at lifestyle natin, hindi mapapasa atin itong covenant wealth na pinangako ng Lord. Nagigets po? Are you with me? So may tinatawag po sila sa savings na delayed gratification. Bibihira po sa atin ang merong ganyang lifestyle at mindset. Na i-deprive mo ang sarili mo, pansamantala lang naman eh. Are you with me? Di ang habang buhay na wala ka. Magtatanim, mag-iipon ka muna kasi itatanim mo yan. Tama po ba mga kapatid? At pag may tinanim ka, balang araw may aanihin ka. So kung meron ka, inuubos mo lahat, wala kang matitira sa pagtatanim. At yun po yung mindset ng karamihang Pilipino. Panginoon, salamat po o Lord sa pagkakataon na muli kaming makaniig sa inyo at sa Banal na Espiritu Santo sa pananalangin. Panginoon, Holy Spirit, we welcome you Lord sa aming kalagitnaan and have your way sa aming pong puso at sa aming pong kalagitnaan as we worship you, as we pray, Lord, and as we read your word and listen to you, Panginoon, to your word. Salamat po Lord sa bawat kapatiran namin na narito. Salamat sa kanilang buhay. We pray and speak blessing, Panginoon, sa kanila, sa kanilang family, sa kanilang pag-aaral. At dinadalangin po namin, Lord, ang tagumpay po nila sa kanilang buhay. Gamitin niyo po, Lord, sila, bawat isa sa amin, para sa inyong cause, para sa inyong gawain, para sa inyong layunin. Panginoon, at gamitin niyo kami po, Lord, kasama ng aming pamilya, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Father, we commit to you today, this day. We also commit to you even this hour and even this service, Panginoon. Have your way. Kayo po, Lord, ang siyang manguna, Lord, at magmakita, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Lord, speak to us. Your wisdom, all the wisdom comes from you. And we pray, O God, for your leadership, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, even in this service, Lord. We give you all the glory and honor and praise because you alone deserve all these things. For in Christ's name we pray and for His sake. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. At high five po natin bago tayo mumupo. Meron po tayong kids zone. Ibig sabihin po, may teacher po tayong nagtuturo doon sa baba. Mga trained po nating teacher. So para po ang ating pong mga nanay at tatay na may dala pong bata ay makapag-worship kay Lord ng maayos. Kaya meron po tayong pinlano na kids zone po natin. No? Sila po ang nagtuturo. No? Mga magagaling po nating teacher. Bago po ako mag-preach, gusto ko po munang i-remind, iniwan ko po kay Marlene at saka ating usher. Meron pong ano po doon, kasama po tayo sa group of churches at organisasyon na gusto po nating iparating ang ating suggestion sa ating mayor. Kasi itong lately nagkaroon po ng LGBT plus A na parade sa ating pong city at marami pong events. At of course, kasama po doon yung paggamit ng unnecessary na mga setups para po sa ganon ay mahikayat ang mga kabataan na magiging normal yung ganyan pong lifestyle. While we respect lahat po ng sexes at lahat ng klase ng tao, pero gusto din po natin na ang Diyos at ang Bible ay siya pa rin ang nasusunod. Are you following po mga kapatid? So yun po, mamaya po doon bago kayo umalis, nandun po nagprint po ako ng ano doon, pinrint ko po yung ating letter po actually yun ng organization, kasama po tayo sa organization ng Uplife, kasama po tayo sa ibang organization na kung saan sama-sama po natin gustong iparating sa atin pong mga nanunungkulan na hindi po sana ganun ang may mga consultation naman para sa ganun yung values po natin, no? Tinuturo sa school, tinuturo po sa mga churches ay hindi naman po basta-basta na mababaliwala. Are you with me po? Of course, we churches, evangelical churches believe in two sexes, no gender, no? So male and female na nilikha ng Lord. And again, kung hindi naniniwala doon ng ibang tao, wala pong problema, we respect them. Are you with me? Pero ganun po man gusto po natin na hindi naman ipuwersa sa atin yung pananaw ng iba na hindi po tayo komportable
at against sa atin pong conviction as far as the Bible is concerned. Malinaw po ba yun mga kapatid? So I hope na mabasa nyo po yung konti mamaya pag alis ninyo. Pagkatapos please sign. Ako po at saka mga primary men natin, nakapag-sign na po kami. Nakalimutan ko po sa primary women at saka sa mga leaders. So yun po, habulin lang po natin kasi para sa ganon, mamayang gabi, kukuhanin ni Pastor Awawi yung president ng Uplife at dadalhin po nila ito sa council, no? Kasama po ng mga ilang mga organization, especially Christian organizations dito po sa Baguio, no? Okay lang po tayo mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, are you okay? Okay. Now, alam ko po nga challenging na pananaw po sa ngayon kasi nga po medyo nagiging blurred yung boundary pagdating sa bagay niyon. Pero importante po talaga na malinaw ang ating pananaw sa mga bagay-bagay. Malinaw din po yung ating stand. Are you with me? Okay. Now, to my to my message today, no? Marami po akong ikinakagalak sa akin pong paglilingkod kay Lord at pagpapastor. Marami pong panahon na ako po'y natutuwa at kinakagalak at ipinagmamalaki. May mga bagay, however, kung sa tingin ko po ay nakaligtaan, hindi nagawa ng maayos. At isa sa mga sa pinagsisihan ko sa akin pong pagpapastor ay yung hindi pagpipreach about prosperity. Are you with me? Are you with me? Okay. Noong unang panahon, ako po ay nagpastor, iniwan ko po ang trabaho ko po sa Manila. Nag-work po ako as production technician ng Procter & Gamble Philippines. During that time, times 3 po ang sahod sa normal na trabaho. So, nung tinawag po ako ni Lord magpastor, iniwan ko po yon kasi ang layunin ko, masunod po si Lord. And plano ko pong sundan talaga si Lord hanggang ako'y mamamatay, no, sa kanyang pagkatawag. At tinupad ko po yon. Kaso nga lang po mga kapatid, along the way, habang ako'y nagpapastor, mahirap ang buhay at wala naman akong problema doon kasi sanay po ako sa kahirapan. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Hindi kamukha ng katabi mo na anak mayaman. Are you with me? So na ako'y bagong pastor, hindi po ako nagtatights. Ano pong ginagawa ko? Hindi ako nagtatights. Kasi para sa akin, ang katwiran ko, binigay ko na nga po yung buong buhay ko kay Lord eh. Kasama ng aking future. Ano po ba ang pwede kong gawin? So ang katwiran ko, dahil nabigay ko na po lahat kay Lord, so excuse po siguro ako na hindi mag-tithes, ay hindi magbibigay ng aking finances, kasi nga po, mas matindi naman ang naibigay ko na. So for the last 17 po years yon, inabot po ako ng 17 years, no? Yung iba sa inyo, na-convict 1 year, 5 years, ganyan. Ako, inabot pa ako ng 17 years, ganun po ako na-deceive, no? 17 years po akong inabot na hindi nagtatights. And finally, I heard a message about tithing sa ating mentor, si Bishop Frank, noong unang panahon, during that time. And sabi ko, oo nga, no? And sabi niya sa amin, ng mga pastor, sabi niya, dapat para ang church ay magiging maayos, dapat ang mga miyembro, mga kapatiran nagtatights. At para mangyari yan, dapat ang pastor ang unang nagtatights. So, yun nga po. So, sa akin pa siya nakatingin. Are you with me? So, ibig sabihin, ganun po, no? Pag nire-rebuke na ni Lord, minsan masakit, pero gusto niyang iangat yung ating buhay. Tama po ba, mga kapatid? God doesn't shame us. Hindi niya po tayo pinapahiya. Kasi mahal na mahal tayo ng Lord. Tama po ba yun? Amen? May mga karanasan po tayo na pinapahiya tayo ng teacher, pinapahiya tayo ng tatay, pinapahiya ng nanay. Kaya pakiramdam natin, pag pinapagalitan tayo, pag pinagsasabihan, laging napapahiya tayo. Pero si Lord, iba. Pag siya'y nagre-rebuke sa akin, it is not meant to shame us. It's meant to uplift our lives. Are you with me? I-improve yung ating pong buhay. So anyway, balik po ako doon sa kwento. So nagsimula ako ng tithes, at sabi ko nga po dati, nung wala pa akong tithes, ipon ng pera sa bangko. At mamayang konti, isang sakit lang po ni Haya, ubos yung aking ipon at may utang pa. Nagigets po? So I was doing that on my own capacity na mag-build ng aking finances to no avail. Kasi nga po, laging nawawala yung aking pinag-ipunan ng matagal. So finally, I gave tithes, no, and practiced offerings. So nakita ko po kaagad, 1 year pa lang nakita ko po kaagad yung pagpapala ni Lord. So parang nawawalan ako, kasi nagtatights ka ng 10%. Pero alam niyo po ba na ang 90% na kasama mo si Lord ay malaki ang mapupuntahan kaysa 100% na finances na wala si Lord. Are you with me? Ulitin ko lang po for emphasis.
ang 90% na pera natin at finances natin, nakasama mo si Lord, sa budgeting mo, sa paggamit mo nun, ay malaki ang mararating nun. Marami po ang mapupuntahan nun. Kaysa sa 100% na pera mo na wala si Lord. Are you with me? So I started tithing, and as a result of that, na ano ka agad, may difference ka agad sa aking finances. So the next year, inangat ko po yung aking giving. So 10% lang dati, nagtatize ako, ginawa kong 11%, no? Inangat nga, 1% lang. Inangat ko 1%, and then nakita ko po talaga, nagbe-bless. So next, then 12% next year, then 13% next year, and then 14% the next year. Tapos natagalan ako, sabi ko, ang tagal naman ng pag-angat ng aking giving. So ginawa ko 15%, and then ginawa ko 20%, and then ginawa ko 25%, and ginawa ko 30%, ginawa ko 35%, 40%, 45%, and then 50%. 50% na po yung giving ko today. And this year, gusto ko pong angatin ulit ng another 5% to make it 55%. Are you with me? Parang nawawalan po ako, pero hindi eh. Yes, parang nawawalan, pero lalo po akong nagkakaroon. Are you with me? Amen po, mga kapatid? Amen? So, ganun po si Lord, no? Ganyan po si Lord. Ang lahat ng, pwede bang tignan po natin, ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, no? Hindi kasama ito sa, ano ko bro, pero bear with me. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Pwede bang basahin po natin ito ng malakas at the count of 3? 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart. Okay, so bago tayo magpatuloy doon sa 6, no? Sabi niya rito, trust in the Lord. Ano po ito? Utos o suggestion? Utos, no? So ibig sabihin, trust in the Lord. Sabi niya, magtiwala ka sa Diyos. Kasi ako po, nagtitiwala ako sa sarili ko pong diskarte. Sa English po, discards ba? Amen. So nagtitiwala ako sa sariling diskarte, ina-analyze ko. Sabi ko, hindi pasado sa logic eh. 'Di ba? Ibibigay mo yung pera mo, tapos magkakaroon ka, parang walang logic doon eh, no? Tama po ba? Okay? Kaso lang ang verse na ito nagsasabi, huwag kang magtiwala sa logic and analysis mo. Magtiwala ka kanino? Kay Lord. Hindi ka magtitiwala sa galing mo. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And then sabi niya, and lean not on your own understanding. Huwag kang humimlay. Huwag kang mag-rely sa iyong pag-analyze ng mga bagay kahit sa tingin mo gaano kahusay yung pag-analyze mo. Huwag kang magtiwala doon. Are you with me? At nagtitiwala ako sa aking galing noong unang panahon. And then verse 6, sabi niya, in all your ways, ilang ways na po? In all your ways, hindi lang in all, some of your ways. Sabi niya, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So, lahat naman ng bagay sa buhay ko, 99%, I submitted to the Lord except in the area of finances. And that's the very area na hindi po ako nag-grow, nagpo-prosper. But when I submitted my life and all the areas of my life, including the finances, the Lord began to prosper me. Amen po, mga kapatid? Hindi yata kayo natutuwa. Amen. Amen. So yun nga po, kaya nga every year, at minsan hindi lang 1% tinatasan ko kasi nga po nakikita ko po kasi kung paano nagbe-bless si Lord. Tama? Tama po mga kapatid. Another verse in Isaiah chapter 55, verse 9, if the heavens, sabi niya po doon, if the heavens are higher than the earth, my ways, sige basahin po natin para malinaw. 1, 2, 3, go. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ako po at maraming tao, baka kasama po kayo doon paminsan-minsan, ina-analyze ko, nagtitiwala pa ako pagdating sa spiritual, nagtitiwala ako kay Lord. Pagdating sa financial and material, sa aking diskarte ako nagtitiwala. Kaya po walang nangyari sa aking finances. But when I began to trust the Lord in all areas of my life, including finances, He began to manifest ways na hindi ko po ma-explain. And binless niya rin po ako doon sa area ng finances. Are you with me po mga kapatid? Sabi niya, kasi kung ang langit mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kapamaraanan, ang aking pag-iisip ay mas mataas kaysa sa inyo. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? So I began to realize, sabi ko, grabe,
pagdating pala sa finances, hindi ako nagtitiwala kay Lord, nagtitiwala ako sa Kanya sa ibang bagay. Pero kung nagtitiwala, alam niyo po ba, sa ating spiritual, sa ating salvation, kunyari ako'y makasalanan at makasalanan po ako, are you with me? Parang hindi lang ngayon tingnan, tama po ba mga kapatid? Of course, napatawad na ako ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Pero ako po'y makasalanan, matinding makasalanan. Pero nung ako'y tumanggap kay Lord, nagsisi ng aking kasalanan, pinatawad ako ng Diyos at hinugasan niya ang lahat ng aking mga kasalanan. Are you with me? At hindi niya lang po hinugasan ang lahat ng aking kasalanan, itinuring niya akong kanyang anak. Amen. At hindi niya lang po ako itinuring na kanyang anak, binigyan niya po ako ng inheritance in heaven. That when I die anytime, my destiny is in heaven. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin, yung aking kaluluwa, yung aking buhay, tinurn niya, hinugasan niya, pinatawad niya, ginawa niya akong anak, at idinestino niya ako doon po sa langit for eternity. Amen? Now ngayon, pag inanalyze ko yon, hindi ko yun maarok. Alam niyo po yung ibig sabihin ng arok sa Tagalog? Sa English, ark. Parang hindi naniwala si Ate Paul. Arok ba? Ark. No, hindi po. Hindi ko siya mapatom kung sa English, hindi ko siya maintindihan. Ang kung maawatan niya. Amen, mga kapatid. sabi ni Silin. Hindi ko siya maintindihan. Maramdaman ko ba na pinatawad ako ng Lord? Minsan naramdaman ko, minsan hindi. Kadalasan hindi. Tama po? Nararamdaman ko ba na ako ay anak ng Diyos? Minsan nararamdaman pero kadalasan hindi. Tama po? Nararamdaman ko ba na pag matay ako, pupunta sa langit? Hindi ko nararamdaman. Pero yun po ang katotohanan. Are you with me? Are you with me? Ang ginawa ng Diyos sa akin, hindi nakadabase sa aking emotion. Hindi nakabase sa aking pag-analyze ng bagay. Nakabase sa pangako niya sa kanyang mga salita. Are you with me? Tama po? Tama. Hindi ko nararamdaman ang aking kaligtasan. Hindi ko yun nararamdaman. Pero it doesn't mean na hindi po ako ligtas. Ligtas na ligtas ba ako? Kasi ang aking kaligtasan hindi nakadepende sa aking nararamdaman at sa aking emotion. Ang aking kaligtasan nakadepende sa pinangako ng Diyos sa aking buhay. Are you with me? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Yes. Pagdating sa finances, pag sinunod natin si Lord sa finances, nararamdaman ba natin na pagagandahin niya ang ating buhay? Not necessarily. Are you with me? Are you with me? Kaso lang, itinataya natin ang ating buhay sa walang hanggang at tsak na pangako ng Diyos, hindi sa ating emotion, hindi sa ating pananaw sa mga bagay-bagay. Malinaw po ba mga kapatid? Tama? So mas maayos ang ating pinaglalagyan ng ating pananampalataya. Kasi yung ating emotion nagbabago eh. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Parang katabi mo lang, minsan nagmamahal yan, minsan hindi. Tama po. Minsan mahal ang X, minsan mahal ang Y. Amen? Alam niyo po ba yun? X, Y, Z pala. Nagpo-pronounce pala ng alphabet. Today, ipagpatuloy po natin ang topic about finances. Nagsisiris po ako ng prosperity and finances. Today, actually, may nagawa na po akong kasi nga po pag nagsisiris, nagre-research po muna ako, tapos series of sermons po yun, nakalatag na siya. So, nakalatag na po ako. But again, this week, the Lord impressed in my heart a very important topic. Ang tawag po is covenant wealth. Anong tawag? Covenant wealth, no? Actually, doon sa Butuan, isa po sa importanteng topic nito. So, napakinggan ko po. At again, I did my own research. And yun po yung topic natin today. Okay? Shall we have a quick prayer before we continue? Father, we thank you, Lord, that you love us so much. It's your desire to prosper your people. Lord, let that promise and purpose happen sa aming buhay. Be glorified and be honored in the process at hanggang aming makamit yung plano niyo sa aming buhay. For in Christ's name we pray. Amen. Covenant wealth. Number one, i-define po muna natin kung ano yung covenant. Ano po yung covenant? Okay, so number one, covenant defined. Basically, ito po yung parang broad stroke definition of what is covenant. Ibig sabihin, parang ito nagde-describe kung ano po yung ibig sabihin ng covenant. So, a covenant, basahin po natin at the count of 3. 1, 2, 3, go. It's an agreement initiated by God to advance and accomplish His plans and purpose. So, ang covenant pala, it's an agreement between God and man na in-initiate ni Lord, pinangunahan ni Lord, inisip ni Lord in advance. At ang purpose niya rito
is para ma-accomplish ang kanyang plano at kalooban sa mundong ito. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Okay. So, yun po, mahalaga pong maintindihan natin ang covenant. So, ganyan po ang covenant. It's an agreement between two parties, and in this case, between God and us. At ang purpose nun is to advance yung kanyang purpose. Again, it's not to advance our purpose. It's to advance His purpose. Malinaw po ba mga kapatid? Amen? Okay. Now, para ma-accomplish ang plano niya para sa atin pong buhay. Nagigets po? No? Pastor, bakit parang one-sided yung covenant? Hindi ba pwede, parang Bisaya na, hindi ba pwede, Pastor, na yung akin naman hindi yung purpose ng Lord, kundi yung plano ko naman at purpose? Ang problema po kasi, pabago-bago ang ating plano. Tama po ba mga kapatid? Tama po? Are you with me? Sabi nila, Pastor, parang babae lang yan. Madalas magbago ang isip. Pero gusto lang pong i-remind sa inyo, pati lalaki po nagbabago din ang isip. Nagigets po mga kapatid? Pare-pareho po tayong nagpabago-bago ang isip. So ibig sabihin, ngayon gusto mo itong bagay na ito, pag sinundan ka ng Lord, mamayang konti, hindi mo na gusto. Tama po? Tama? So walang mangyayari sa atin pag susundan tayo ni Lord. Mas maganda kung sundan niya at sundan natin ang gusto niya. Kasi siya po ay hindi nagbabago. Isang importanteng karakter ng Lord that God is faithful. At hindi siya nagbabago. Hindi siya nag-change. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? For He is the same yesterday, sabi ng Bible, Hebrews 13:8, the same yesterday, today, and forever. Sabi mo sa atin, forever. Hindi po nagbabago ang Diyos. Ibig sabihin, tapat siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ang pangako niya, applicable noon at magpakailanman. Kung ano ang plano niya, the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. At yun po ang mabuting karakter ni Lord. Totoo po ba tayo ay hindi naging tapat sa Diyos? Minsan, tama po? Tama po? Pero si Lord, tapat lagi yan. Kahit hindi ka tapat, tapat pa rin siya. Kahit nakakalimot siya, hindi siya nakakalimot. Tama po? Tama? And that's an important thing na maasahan natin kay Lord. Kasi kung makalimot ka, makalimot din si Lord. Tama? Pareho kayong hindi maasahan. The good thing is that nakakalimot ka, lalo yung katabi mo madalas. Amen po mga kapatid. But the good news is that si God hindi nakakalimot. Tayo ay hindi tapat, but the good news is God is faithful. Amen? So maaasahan siya. So again, definition, ang example po ng covenant is yung ating kaligtasan, no? Sabi ni Lord nung nagkasala si Adam and Eve, sabi niya, kayo nagkasala, dapat po dahil lahat ng tao may kasalanan pupunta sa impyerno. Pero sa pinangako sa kanila ng Lord, sabi niya, ako'y gagawa ng paraan na ililigtas ko kayo. Tama? And so one day, si Jesus na ipanganak sa ating mahal na Birheng Maria, lumaki po siya at nung siya ay 33 and a half years old, namatay siya sa cross ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Sa kanyang kamatayan doon sa cross, doon niya pinurchase, doon niya binayaran ang lahat ng ating kasalanan. Bakit? Para mapabalik tayo sa Diyos. Kasi may covenant ang Lord sa atin na mamahalin niya tayo hanggang wakas. Are you with me? Are you with me? Tama? So yun, covenant, yung salvation natin, kaligtasan natin, covenant natin kay Lord. Another important example of a covenant is marriage. Sabi natin marriage. O kaya pag-aasawa. Sabi mo sa katabi mo, bata ka pa. Amen. Dito po sa atin, naniniwala po tayo that life begins at 40, no? Kaya dapat 40 years old ka rin mag-love life. Amen po, mga kapatid, no? Parang ayaw tanggapin ni Nelson. Okay, so marriage, no? Sa Genesis chapter 2 verse 24, basahin po natin ito, no? Pagkatapos siyang pinagsama si Adam and Eve, sabi ni Lord, and then nagkaroon po siya ng wedding, siya po ang nagkasal. And then sabi ni Lord kay Adam and Eve, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife. And then basahin po natin, and they will become one flesh. It's a covenant. Pag ang tao ay nag-aasawa, ibig sabihin po,
nangako siya at gagawin niya dapat ang kanyang pangako na aalis sa poder ng kanyang mga magulang, makikisama siya doon sa taong mahal na mahal niya. Are you with me? And they will be united as one, and then they will build their own family. Tama po? So nakita niyo po, may element na iniiwanan niya yung dati. Iniiwanan nila yung mga parents nila. Tama po? Tama po? Iniiwanan nila yung lugar, inawan yung parents, and then mag-unite sila doon sa taong minamahal. Ganyan po yung covenant. Iniiwanan mo yung bagay o kaya yung ibang mga tao para i-unite mo doon sa taong makakasama mo. Tama po? Are you with me? Okay. Now, another illustration, balikan po natin yung Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Ito po ay covenant ni God kay Abraham. At nasabi ko po many times na yung covenant ni Lord sa Abraham, nakinabang po tayo kasi kasama po tayo doon sa kinovenant ni Lord kay Abraham. Tama po ba mga kapatid? Amen? So sabi ni Lord kay Abraham, nung unang panahon, Abram pa lang ang kanyang pangalan. And then nung siya ay sumunod kay Lord, nakakilala kay Lord, ibig sabihin, pinalitan ni Lord ang kanya pong pangalan. Kasi sa kanila pong context, pag pinapalitan ng pangalan, it speaks about their destiny. Sa atin kasi, gumagawa tayo ng pangalan, lilagyan natin ng pangalan yung anak, karamihan dahil sa magandang sound. Are you with me? Are you with me? Tama. Pero sa kanila po, ginagawa sila ng pangalan for what it meant, kung anong kahulugan ng pangalan. Abraham means father of many nations. Anyway, sabi the Lord had said to Abraham, leave your country. Ano daw po? Iwanan mo ang iyong bansa. Bakit kinakailangan niyang iwanan? Because yung country niya, yung people niya, yung tribe niya, yung kasama niya po ay idolatrous people. Okay? Sumasamba sa mga maling Diyos. So sabi niya, iwanan mo yung country mo, iwanan mo yung lugar, and then sabi niya, pumunta ka sa promised land. Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Pumunta ka doon sa land na pinakita ko sa iyo, ang tawag doon ay promised land. Are you with me? And then sabi niya po sa verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. So notice po mga kapatid, na sa covenant niya kay Abraham, which is also our covenant with God, by extension, so nandun po yung pag-alis niya sa makasalanang lugar, makasalanang practice, at susunod siya kay Lord. Are you with me? At susunod siya doon sa pinapakita ni Lord sa kanya at pinlano ni Lord sa kanya. At sa pagsunod niya sa pinakita at pinlano ni Lord sa kanya, and then sabi niya, then I will bless you. So pagsunod niya sa madalas kong sinasabi na ang blessing natin is conditional. Sabi natin conditional. So sa pagsunod mo sa akin, sabi niya, I will bless you. I will make your name great. Ibig sabihin, nagtatagumpay ka, sisikat ka. Are you with me po mga kapatid? Ang nagpapasikat sa kanya, nagbibigay ng tagumpay niya ay hindi yung kanyang efforts, kundi si Lord ang nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Kung ang ating efforts ang nagbibigay sa atin ng fame, ng ating success, that's a fleeting success. Are you with me? Pansamantala lang po yun mga kapatid. Pero pag si Lord ang nagbigay sa atin ng tagumpay, panghabang buhay. Are you with me? Tama po ba mga kapatid? Anong mas maganda, yung tagumpay natin na pinaghirapan, yung tagumpay na binigay ng Lord? Tama po? Amen? So anyway, I will make your name great and you will be a blessing. Verse 3, sabi niya, I will bless those who bless you, and I will curse, and whoever curses you, I will curse. Pag binless ka, may mga taong natutuwa, pero may mga taong hindi natutuwa. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Dati itong taong to nangungutang lang sa akin. Are you with me mga kapatid? Ngayon ang yaman na. Tama po ba mga kapatid? So may mga taong hindi natutuwa sa ating tagumpay. Tama po? When sabi niya, whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. So this is an example, not an example, but a model of covenant ni Lord sa tao, at especially covenant niya kay Abraham, na naging extension din ng covenant natin. Tama po ba mga kapatid? So just to say, na ito po yung meaning ng covenant. Number 2 po ako mga kapatid. Okay lang kayo? Bilisan natin kasi may 16 po akong points. Bilisan natin. Number 2, basahin natin. 1, 2, 3, go! Covenant wealth is our inheritance as we obey and fulfill our part in the Lord's plan and purpose. In-explain ko kung ano yung covenant. Pero ang topic ko po talaga, hindi covenant, kundi covenant wealth. Ano pong topic natin? So, pinapaalala ko lang na in-introduce ko yung covenant para maintindihan natin kung ano yung covenant. Pero ang topic ko is covenant wealth. So ngayon,
Tinutukoy ko na po kung ano yung topic ko. Covenant wealth is our inheritance. Ibig sabihin, mana natin sa Diyos. Are you with me? Mana natin sa Diyos habang ating sinusunod si Lord at finufulfill natin yung ating bahagi sa kanyang grand design, purpose, and plan for this world. Malinaw? Malinaw po mga kapatid. Okay. Sabi niya po sa Isaiah chapter 1 verse 19. Bro, pakilagay nga please. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Sabi niya, pag willing kang sumunod sa akin at magiging obedient ka sa akin, sabi niya, you will eat the best. Sabi mo sa katabi mo, the best. The best of the land. Tama po? Again, it's always conditional. Sabi ni Lord, pag lumayo ka sa akin, then sabi niya, hindi kita pwedeng i-bless. Kasi maraming beses ko sinasabi na pag ikaw ay lumalayo kay Lord, kung ikaw ay namumuhay ng makasalanan, hindi ka pwedeng i-bless ni Lord. Hindi pwede. Kasi kunyari ako, nagbebenta ako ng drugs, nagda-drugs pa ako, pag bless ako ni Lord ng maraming pera, mas lalo ako magbebenta at magda-drugs ng mas marami. Tama po? Tama po? Mas maraming taong masisira dahil po sa akin. So si Lord, hindi niya pwedeng i-bless yung maling gawa. Tama po? Tama? So gano, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Then, okay, balikan po natin yung Genesis chapter 12 verse 1 to 3, yung kay Abraham. Okay, sasabi ni Lord sa kanya, go. The Lord said there, leave your country, your people, your father's house, and go to the land I will show you. And sabi niya sa verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. And in verse 3, I will bless the who bless you, curse who curse you, and all peoples will be on earth will be blessed through you. Okay. So sinunod ni Lord si Abraham, pinakakuan siya ng blessing ni Lord. At yung blessing na yun ay galing kay Lord. So kung basahin po natin yung mga succeeding chapters, natupad po yun sa buhay ni Abraham. Tama po? So binless ni Lord unti-unti at nagiging super mayaman siya, matindi ang kanyang kayamanan. Nagigets po mga kapatid? Now, hindi lang po siya nagmana, kundi hindi lang siya nagiging mayaman, kundi ang anak niyang si Isaac ay nagkaroon din po ng matinding kayamanan. So balikan natin saglit. Genesis chapter 26. Sa buhay naman po ito na Isaac, no? Genesis chapter 26 verse 2. So dumating ang panahon na si Isaac hindi mahirap ang lugar, ang kanyang lugar, wala masyadong trabaho. So nag-isip siyang pumunta ng Saudi. Are you with me? Amen? At pagkatapos ng Saudi, diretso ka agad sa Hong Kong. Are you with me? Para mag-domestic helper. Nagigets? And then, tapos tutuloy ng Qatar. But the Lord appeared to Isaac and said, anong sabi ni Lord sa kanya? Alam naman kayo lang natutuwa, dapat ako din natutuwa. Minsan natutuwa ako sa sarili kong joke. Dapat ganon. Are you with me po mga kapatid? Amen? Tama? Ako nung panahon, di ako pastor, nag-attend ako ng church. Parang, sabi ko si pastor, parang laging seryoso. Nagigets po mga kapatid? So nasa isipan ko, pag nagpipreach ka ng word of God, dapat seryoso ka lagi. Pero hindi, pwede ka rin mag-enjoy. Tama po ba mga kapatid? Alangan kayo lang. Amen? Okay, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down. Kasi gusto si Isaac nahirapan. Hindi kumikita. Hindi nag-yield yung land. Kaya gusto niyang lumipat ng lugar. Are you with me? Tama? Sa Saudi. Kasi mas malaki ang sahod ni King doon. So sabi ni Lord sa kanya, huwag kang pumunta ng Saudi. Are you with me? Tama?
Do not go down to Egypt. Kasi in Egypt during that time, sila po yung richest place, no? Sila yung richest nation. Do not go down to Egypt. Live in the land. Mamuhay ka sa lugar kung saan kita nilalagay. Are you with me? Nag-abroad ka para mag-practice ng engineering. Pumunta ka sa home office para magtayo ka ng 5-story building. Na ano lang po 'yon, random lang. Hindi niyo po 'yun alam, pero alam po ng taong concerned. Okay, sabi niya, mamuhay ka sa lugar na kung saan doon kita tinatalaga. Again, conflict po lagi yan eh. Kasi may sarili tayong pananaw kung paano tayo mag-prosper. Pero si Lord may pananaw din siya, may plano siya. And again, sabi nga po kanina, kung ang langit mas mataas kaysa sa lupa, ang plano niya lagi mas mahusay kaysa sa atin. Alam mo ba kung bakit tayo nag-i-insist ng ating plano? Wala kasi tayong tiwala sa Diyos eh. Oo, parang nagagalit na kayo sa akin. Yun naman talagang katotohanan eh. Ayaw nating isalang yung ating future kasi wala tayong tiwala sa Diyos eh. Pero kung may tiwala ka sa Lord, kaya mong isalang ang future mo. Tama po? Kasi naintindihan mo, ikaw ay limited, pero siya ay unlimited. Are you with me? Tama po? Ikaw naintindihan mo, ang nakikita mo lang nung nakaraan at ngayon. Ang nakikita ni Lord noon, ngayon, at magpakailanman. So the more you know God, the more you will trust Him. Tama po? Tama? Bakit ang maraming tao hindi nagtitiwala kay Lord? Because they don't know God more. Kaya discipleship is very important. Are you with me? Tama po? Because the more you are discipled and grow in the Lord, the more you will trust Him with uncertain situations in your life. Nagigets? So sabi ng Lord, huwag kang pumunta ng Saudi. Amen. Mamuhay ka sa lugar na tinalaga kita. And then sabi niya, verse 3, stay in this land for a while and I will be with you. Yun po naman yung pangako. Ganun na naman yung pangako. And I will with you and I will bless you. Nakita niyo po mga tuwing may pinapagawa si Lord, kaakibat doon yung kanyang pagpapala. Are you following? Nakikita niyo po, tuwing may pinapagawa siya sa isang tao sa atin, hindi niya lang pinapagawa. Trabaho mo yan, maghirap ka dyan. Are you with me? Tuwing nagpapagawa siya ng something sa atin, ipinapangako niya yung kaakibat na pagpapala. Are you with me? Ang tawag doon, covenant wealth. Anong tawag? So sabi niya, and I will bless you, for to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Verse 12, fast forward natin sa verse 12. Anong ginawa ni Isaac? Hindi tumuloy ng Saudi. Ng Egypt, I should say. Isaac planted, ano pong tinanim? Planted crops in that land. So nagtanim siya ng sayote at ng cabbage at ng sibuyas. So si Isaac planted crops in the land and the same year, ano na po? Reaped 100-fold. Because nagtanim siya, tapos yung increase noon 100-fold. Matinding increase. At sinabi talaga ni Lord kung bakit siya nagkaroon ng maraming increase. Hindi dahil sa kanyang hard work. Hindi dahil sa inisprayhan niya ng insecticides and pesticides ang kanyang pananim. Kundi dahil pinagpala siya ng Diyos. Are you with me? Ibig sabihin po, ang covenant wealth, hindi dahil sa iyong hard work, kundi dahil sa blessing ni Lord sa iyong pag-obey. Malinaw po mga kapatid. So covenant wealth requires na tayo po ay sumusunod sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Tama? Kasi kung ano yung pinapupuntahan niya, pag ginawa mo yon, kaakibat nga po yung pagpapala doon. Pero kung mag-i-insist ka sa iyong kaman, hindi siya required na i-bless ka sa iyong kapamaraanan. Are you with me? Are you with me? So kunyari pinapupunta ako ni Lord doon, pero dito ako pumupunta. Hindi siya required na i-bless niya ako rito. Kasi kung i-bless niya ako, lalo akong lalayo sa kanyang plano. Tama po ba? Are you with me? Pero kung susundan ko ang pinapagawa niya sa akin, pinapuntahan siya, required siya na i-bless ako.
Na? Si Abraham required si Lord na i-bless si Abraham. Bakit? Wala siyang kakilala doon sa lugar. Wala siyang kamag-anak doon sa lugar. Tama po? Wala siyang aasahan doon sa lugar. Si Lord lang kanyang aasahan. Pero pinakita sa kanya ni Lord na pag siya'y sumunod, si Lord ang bahala sa kanya at pinrosper siya kay Lord, hindi dahil marami siyang kamag-anak, kundi dahil sinunod niya si Lord. Are you with me? So malinaw po mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, no to Saudi. Amen. Amen? Bakit yan si Pastor laging Saudi? No, hindi nyo alam. Huwag nyo lang alamin po. Amen? Alam ninyo. Pangatlo po mga kapatid. Pangatlo na tayo. Sabi mo sa katabi mo, buti naman. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Covenant wealth requires growth in character, thus a higher mindset about hardships and difficulties. Mahaba po, pero yun na po yung gusto ko ngayon eh. Dati-dati pag nagpe-preach ako, yung maiigsing point para madaling alalahanin, no? Pero ngayon, di baling mahaba ang points, basta hanggang yung practical at ano talaga, matukoy ko kung anong gusto kong tukuyin. Are you with me? Okay, so ang covenant wealth darating sa atin, covenant wealth, pero nagre-require siya na ikaw ay mag-grow sa character. Hindi mag-grow sa physical, mag-grow sa character. Sabi mo sa katabi mo, character. And then, dahil nag-grow ka sa character mo, ang mindset mo nagbabago. Umiiba. Are you with me? At dahil nagbabago yung mindset mo, especially na nababagong mindset mo, pagdating sa kahirapan at pagdating sa maraming problema. Ito po ang problema nating mga Pilipino. Gusto nating madaling tagumpay. Easy success. Gusto po natin yan. Kaya po tayo na i-scam eh. Tama po ba mga kapatid? Gusto nating madaling yaman. Nagigets? Nagigets po? Ilan po kayang Pilipino ang hard-earned na pera itinataya sa loto? Ilan po kaya? Sa tingin ko malaking porsyento. Tama po? Tama po? Minsan pag nasa SM ako, tinitingnan ko doon, nag-istampay ako doon sa doon. Marami po talaga eh. Hindi lang yung sa tingin ko ay mayaman, pati mga hard-earned money, sa tingin ko, pati karpentero, pupunta doon. Sabi ko, kasi nga ang mindset natin, mahirap ang buhay. So dapat tumumaya ako ng loto, baka swertehin ako, biglang yaman. Nagigets po? Pero by the way, sa Bible po, ang yaman hindi dapat biglaan. Tama po? Ang yaman, tinuturo ng Bible, baka next week kong topic, ang tinatawag ng pagpapayaman ay dapat unti-unti. Are you with me? Are you with me? Kasi pag nagbibuild ka ng unti-unti, napipreserve mo. Ang bagay na hindi mo binibuild unti-unti and through hard work, madaling mawala. Alam niyo ba, halos lahat ng mga nananalo sa loto, in 2 years time, in 1 year time, 2 years time, 3 years the most, ubos po yung perang napanalunan. Madali pong i-explain eh. Bakit walang natira sa 5 million, sa 15 million na panalunan? 500 nga, walang pera sa bangko eh. Tama po ba mga kapatid? Hindi marunong mag-ipon. So dahil hindi marunong mag-ipon, kahit bigyan mo ng malaki yan, hindi pa rin maiipon yan. Nagigets po? Are you with me? Pero nakita nyo po, yung mga taong maayos yung finances nila, binild nila yun through hard work. Unti-unti. Are you with me? Are you with me? Okay, tingnan mong katabi mo, mukhang milyonarya yan. Sabi mo sa kanya, balang araw. Sabi mo sa kanya, balang araw, balang araw, balang araw. Magpuyat po na tayo sa home office. Amen, mga kapatid? Pansamantala lang yan. Amen, mga kapatid? Tama po? At ang blessing ni Lord, meron laging kaakibat na sacrifices. Hindi pwedeng wala. Kaya dapat ang mindset natin, yung sakripisyo, dapat kaakibat ng buhay nun. Kasama sa ating buhay dapat yun. Tanggalin talaga natin yung quick success mentality. Yung loto mentality. Nagigets mo mga kapatid? Tanggalin po natin yan. Kung may nagpe-present sa inyo yung finances na bigla kayong malaki ang interest, malamang scam yun. Tama? If it is too good to be true, tama po, malamang scam yun. Wag nating kagatin. Nagigets po mga kapatid? Are you with me? So paunti-unti. Paunti-unti. By the way, kahit naman tayo, maganda po ang nag-ipon po unti-unti, nagsisave, ganyan, importante yung savings talaga, pero paunti-unti. Pero habang nagsisave ka po unti-unti,
darating sa punto na hindi lang puro saving ang gagawin mo. Are you with me? Dapat pupunta ka doon sa tinatawag nating investments. Anong tawag? So nag-iipon ka ng pera, dumarami yung pera mo sa bangko, pero huwag ka lang mag-ipon habang buhay. Dapat i-invest mo rin yan. So pag may lupa kunyaring available at mura yon, pwede mong invest sa lupa, which is one of the best investments. Nagigets po mga kapatid? Are you with me? Okay, tama? Kasi ang lupa, nag-a-appreciate siya habang tumatagal. Tama? Sa atin po, mahilig tayo sa sasakyan. Pag may pera, bili ka agad ng sasakyan. Ang problema po, ang sasakyan nagde-depreciate. Hindi siya nag-a-appreciate. Hindi tumataas ang kanyang value. In fact, pag bili mo ng bagong sasakyan, Nissan Terra today, pag binenta mo yan, 75% lang ang kanyang price. Nagigets po? Kaysa sa pagbili mo. Kasi pag once na ginamit mo, kahit isang araw, bumaba na kagad yung value. So ang sasakyan is not good investment. Tama po mga kapatid? Are you with me? Pastor, bakit magandang sasakyan mo Nissan Terra? Hindi kasi investment yon ng ating church para sa akin. Amen po? Para lalong pumugi ang pastor nila. Amen? Amen po mga. Hindi. Naawa sila kasi nung unang panahon, kadilakad po ako. Puro lakad. Amen? Hindi. Ganun po talaga. Hindi. Mahal po kasi ninyo yung inyong pastor. Tama po? Okay, tingnan mo ang katabi mo, mapagmahal yan. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ako na nakaibigan ka. Amen? Lahat ng lasting success, merong growth in character sa tao. Sabi natin, growth in character. Alam niyo po, habang nahihirapan tayo, nakikita kung sino talaga tayo. Nagigets po? Nagigets? Okay, pinag-aralan ko ang mga tao sa Bible eh. At without exception, sila po'y dumaan talaga ng hardships. Kaya dapat palitan natin ang ating mindset na ang kayamanan hindi po pangmadalian. Tama? At na-accomplish natin yan at yung lasting success pag ang ating character nag-grow. Nagigets? Okay. Kunyari pag may pera tayo, anong ginagawa ng maraming tao pag may pera? Ubus ka agad. Tama po ba mga kapatid? Okay? Dumadaan po ako madalas dyan sa magsaysay. Kasi for whatever reason, may ano ko doon na dadaanan. So pag dumadaan po ako doon, lalo pag Friday yata or Saturday, Friday night and Saturday, makikita ko doon yung kapwa ko lalaki na pinaghirapan ng matindi yung, kunyari, construction worker, ganyan. So nandoon pag sa loob ng beer house. Nagigets po? Hindi ako sa loob, nasa labas lang. Parang ibang tingin nyo sa akin. Sabi ko, sa isip-isip ko, pinaghirapan mo ng 15 days o kaya 30 days, hard-earned money, itatapon mo lang sa isang gabi ng aliw. Are you with me? Are you with me, mga? Pero na-realize ko, ganyan ang thinking ng maraming tao. Alam mo pa pag ganun ang thinking natin, hindi po tayo uunlad. Ang pag-unlad, hindi dahil nagkulang si Lord. Ang pag-unlad natin, dahil may problema yung ating lifestyle. Are you with me? Are you with me? Kaya inaayos po natin yung ating lifestyle, including our character, para yung plano ni Lord sa ating buhay na i-bless tayo mangyari. Tama po ba mga kapatid? At wala po akong duda na mangyayari yan. Kasi si Lord pag nangako, hindi po yan mapapako. Nagigets? Amen? So, maraming tao, malamang, sino sa inyo estudyante? Pakitaas ng kamay. Okay, marami rin estudyante. Okay, baba na po. Sa estudyante na yon, sino sa inyo ang may savings? Bank savings. Okay, siguro naman nakita nyo. Wala pang 1/2. Salamat. Salamat sa inyong taas. Wala pang 1/2. Ibig sabihin, madali ang conclusion eh. Ibig sabihin, karamihan po sa atin, hindi ko kayo nilalagay sa spot, hindi ko kayo pinapaya. Ang ibig sabihin po nito, marami po sa atin wala tayong discipline of savings. Nagigets? Nagigets? Hindi ka makapag-i-invest nang wala kang savings kasi ang savings ang pinaka-basic sa investment. Nagigets? So hindi ka po pwedeng pupunta ng level 3 or 4 nang hindi ka nag-step 1. Nagigets? So kung wala sa step 1, malamang hindi ka mag-step 4. Tama? Hindi dahil si Lord nagkulang, kundi sa kanin, hindi natin siya mindset. Hindi natin siya lifestyle. Sabi natin mindset. Another na characteristics natin pag may pera, kunyari mga estudyante, baon. Pag binigyan mo ng pera yan, ubus ka agad. Sa banana queue, saan pa?
sa chicheria, no? Na may mga demonyo sa loob. Nagagets po mga kapatid. Ano pa po mga kapatid? Soft drinks mga kapatid. Cooks ba? Cooks. Are you following? Ibig sabihin yung thinking na ganito, one day millionaire. Ano pong thinking na yan? Konti na nga yung baon, pero pag nakakauton, bili ka agad ng ganyan. Kung makakita ka agad, ganyan. Ibig sabihin po, yung mentality natin ng growing up hanggang ngayon, pag may pera, mahirap na nga makuha yung pera, mas mabilis igastos. Are you following? Pero habang hindi natin pinapalitan yung ating mindset na yun at lifestyle natin, hindi mapapasa atin itong covenant wealth na pinangako ng Lord. Nagigets po? Are you with me? So may tinatawag po sila sa savings na, nakalimutan ko, hindi ko na silulat, no? Ito, naalala ko na, delayed gratification. So may pera ka ngayon, pero iipunin mo muna, hindi mo ibili ng gusto mong damit, gusto mong sapatos, gusto mong shoes, magkaiba po yun. Are you with me? Sa akin, gusto kong pajama. Nagigets po mga kapatid? Amen? Hindi mo muna siya gagamitin doon kasi iipunin mo siya. Hindi mo siya gagastusin doon sa gusto mong paggastusan kasi nga gusto mo siyang ipunin. Ang tawag po doon, delayed gratification. Bibihira po sa atin ang merong ganyang lifestyle at mindset. Na i-deprive mo ang sarili mo, pansamantala lang naman eh. Are you with me? Are you with me? Pansamantayan habang buhay na wala ka. Magtatanim, mag-iipon ka muna kasi itatanim mo yan. Tama po ba mga kapatid? At pag may tinanim ka, balang araw may aanihin ka. So kung meron ka, inuubos mo lahat, wala kang matitira sa pagtatanim. At yun po yung mindset ng karamihang Pilipino. Butin lang dito sa atin, nagbago at nagbabago na tayo. Amen po mga kapatid, amen. Sige po, palakpan po natin si Lord, yes. Delayed gratification. Ano po yun mga kapatid? Ibig sabihin yung gusto mo, dinidelay mo. Kaya nga delayed gratification. Kasi may pinaglalagyan ka ng mas maganda doon sa pera mo ngayon. Malinaw? Tama po? So kunyari, estudyante, pag nagtrabaho ka sa labas, mas malaki na sahod mo. Ang tendency mo, wag ka na lang mag-aral kasi may trabaho ka naman. Nagigets? Kaso nga lang, hindi po delayed gratification na mindset yan. Minamaximize mo yung nakikita mo ngayon. Tama? Tama po? So delayed gratification, hindi pa rin konti sa ngayon kasi mas marami bukas. Nagigets? And by the way, kung pwede nating ipagsabay yung trabaho at pag-aaral, mas maganda yon. All my life, nagtatrabaho ko at nag-aaral. So nung ako'y nasa college, nagtatrabaho po ko, nag-aaral. So ako'y nagmamasteral sa seminary, nagtatrabaho, photocopier, Xerox machine operator po ko, at habang nag-aaral. Are you with me? Are you with me? So all my life, lagi ako nagtatrabaho, nag-aaral. And work is good. Sabi mo sa tabi mo, it's good. Alam mo kung walang work, wala kang way of expressing your gifts and your talents. Nagigets? Kasi ang ating work, extension siya ng paggawa natin, ng ating express natin ng ating gifts and talents na nanggagaling kay Lord. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? So kunyari, ang preaching ko, although nakakatuwa po ito, pero trabaho po ito sa akin. Nagigets? Are you with me? Kaya pinag-iigihan ko yung aking trabaho. Tama po? Tama po? So dahil pinag-iigihan ko siya, umaangat ako almost every year sa aking field. Nagigets? Tama? So kung wala akong preaching, wala akong teaching, wala akong pastoring, parang kulang talaga ang buhay ko. Kasi ang work is extension, lugar na kung saan doon natin i-express yung gifts and talents na binigay sa atin ng Lord. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? Now, importante sa work natin na nag-work tayo according sa ating passion. Of course, sa ating home office, minsan may mga niche tayo, may mga skills na kung saan kinakailangan pag-aralan pansamantala kahit hindi mo siya gustong-gusto para magkaroon ka ng clients. But after some time, pag nagka-clients ka na, may sahod ka na, magta-transition ka din doon sa mga niche o kaya sa field na kung saan gustong-gusto mo. Are you with me? Amen? Malinaw po ba yun mga kapatid? By the way, dati-rati, ako po nagpupush lagi ako, mag-aral ka. Kasi nga po, marami din akong pinag-aralan, so naintindihan ko ang halaga ng pag-aaral. But today, of course, pinupush ko pa rin mag-aral, pero mag-home office ka muna. Amen? Alam mo kasi, passion ko po ang personal improvement. Nakikita ko po kasi napakahalaga mag-improve ng sarili mo araw-araw. Nakikita ko po kasi yun sa home office natin. Nagigets po mga kapatid?
So every week meron silang scaling up, ibig sabihin pag-aangat ng skills mo. So kahit mahina ang skills mo, it doesn't matter. Sabi mo sa time mo, it doesn't matter. So kahit wala kang alam, matitrain ka, magkakaroon ka ng alam. Tama po? May alam ka ng isa, mamayang kaunti, magkatuloy ka ng training pangalawa, dalawa ng skills mo. Tama po ba mga kapatid? Nagtatrabaho ka sa isa, mag-train ka sa mamaya, tatlo na yung skills mo. Tama po? So every week, almost every day, may training sa ating home office. Kaya gustong-gusto ko siya. So para sa akin, it captures yung ating principle at pananaw ng continuous development. Sabi natin, development. Si Joseph, may maganda siyang pangarap para kay Lord. Kanino ang kanyang pangarap? Kay Lord. But again, hindi kaagad-agad nang tupad ang kanyang pangarap. Anong nangyari sa kanya? Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Yung inaasahan niyang tumulong sa kanya, yun pa ang naghudas sa kanya. So anyway, nakulong mo na siya, binenta siya sa Ismailites na hindi nagtatites. Are you with me? And then, ibinenta siya kay Potiphar. At nag-shine siya doon kahit trabaho niya ay janitor, pinag-iigihan niya. By the way, principle po yan. Pag tayo po yung nagtatrabaho kahit mababa, pag-iigihan po natin. Are you with me? Kasi yung value system na yun, dadalhin natin kahit saan. Balang araw, mas maganda ang trabaho mo, dala-dala mo pa rin yung mindset na hard work. Nagigets po mga kapatid? Ano ang meron ka? Pagigihan mo. Sabi mo sa tabi mo, pagigihan mo. And then nandun siya kay Mr. Potiphar, nagtagumpay siya. Napansin po siya ni Mrs. Potiphar. Tama. Kasi magandang lalaki siya, nakamukha ni Yander. Amen? Amen, mga kapatid. Amen? Matipuno, tall, dark, and tall, dark, and handsome talaga. Tall, dark, and handsome, no? So, sabi ni Mrs. Potiphar, sleep with me. Sabi ni David, hindi pwede, no? So, ibig sabihin, tinayuan niya po yun. Nakulong si Joseph because of that. 13 years po siyang naghirap bago siya naging prime minister. So, nung unang panahon ako'y bata pa lang kasi bata ako, 6.5 years old lang ako nakakilala kay Lord. So, nagbabasa ko ng Bible, hindi ko maintindihan yan. Bakit itong mamang ito, mahal na mahal niya si Lord? Bakit kinakailangan niya maghirap? Ngayon, naiintindihan ko na yun. Amen? After 50 years. Ganun pala katagal. Naintindihan ko ng ating tagumpay, hindi siya automatic. Ang tagumpay pala ng tao, lasting success, may kinalaman sa growth ng kanyang character. Bago siya naging prime minister, second in command sa pinaka-richest nation of the earth during that time, dinidil ni Lord ang kanyang character. Pero may inapi ka ng mga kapatid mo. Tapos yung the same kapatid lalapit sa iyo para sa pagkain nila, para sila ay mabuhay. And then patatawarin mo, tutulungan mo pa. Are you with me po mga kapatid? Hindi mo may gagawa yan nang hindi po na-deal ang character mo. Tama po ba mga kapatid? Ang pagpapatawad ay isang mahirap na gawain. Tama po ba mga kapatid? Amen? But the Lord dealt with His character. In-improve ni Lord ang character. Saan po na-improve? Sa maraming hardships. Sabi natin hardships. Sa maraming hardships sa buhay, na-prune ang kanyang character. Alam niyo bang hindi tayo napuprune ang ating character sa mga smooth circumstances? Kung ang buhay mo ay laging maganda, hindi lumalago ang character. Maraming lumalago ang iyong buhok. Amen po mga kapatid. Amen. Nagiging pula, nagiging brown, tama po ba mga kapatid? Nagiging pink, no? Pero hindi nag-grow ang iyong character. Tama po ba mga kapatid? Pero sa hirap ng buhay, doon po nag-grow ang ating character. Kaya without exception, lahat po ng na-mention sa Bible na mga biblical character, nag-go through siya sa difficulties. Ganito na. Ito na naman ang difficulties, ang mindset natin, pahirap, pangit ang difficulties. Mali. Ang tamang pananaw sa difficulties, piniprepare ka ng difficulties mo for your ultimate success. Amen po mga kapatid? Amen? Alam niyo kung walang ganon, kung walang dealing, naintindihan ko na siya ngayon Kung walang dealing ni Lord sa puso at karakter ni Joseph, pag inangat siya ni Lord sa karakter, naku malamang mangbababae yun. Nagigets po mga kapatid? Pansamantalahan niyang kanyang position to take advantage of others. Pero dahil inayos ni Lord yung kanyang karakter nung nilukluk sa tatagumpay mga kapatid, alam niya na ang pagiging matagumpay niya hindi para sa kanya, kundi para sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Amen? Hanggang hindi po nadidil yung ating character, malabong magkakaroon po tayo ng lasting success. Malabo po talaga. Buti na lang, dito po sa ating church, importante ang discipleship. Gino-grow yung ating character.
Kasi yung ating growth in character positions us for long-term and continuing success. Amen po mga kapatid? Amen? Okay, number 4 and last. Sabi mo sa tabi mo, buti naman. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Okay, so covenant wealth requires faithfulness in little things. Of course, sa Matthew 25, 14 to 30, nandun po yung tinatawag na parable of the talents. So binigay ni Lord yung isang servant niya ng isang talent, equivalent to 1.2 million sa ating pera ngayon. Binigyan niya yung isa ng 2 talents, binigyan yung isa ng 5 talents. Iba-ibang binigay ni Lord. Ibig sabihin po, wag po tayong mainggit sa bawat isa sa atin. Are you with me? Wag po tayong, minsan kasi, alam niyo po ang Facebook at saka social media, nakakainis yan eh. Alam po, lagi yung nagpa-Facebook, hindi mo naiiwasan na kinukumpara mo sarili mo sa iba. Nagigets po? Ang problema, hindi ka nagkakaroon ng tamang comparison. Kasi ang nakikita mo yung iba sa best nila. Yung nakikita mo nakasmile na parang success, hindi mo naiintindihan na gusto na palang magpakamatay. Tama po? Tama po? Kasi ang nakikita natin, pinapakita ng tao sa Facebook is always at their best. So pag kinukumpir, buti naman siya, pa-travel-travel na lang sa Thailand. Tama po ba mga kapatid? Tama po? Tama po? Hindi mo alam, nakakahiwalay niya ng asawa kaya nag-travel sa Thailand para makapagpahinga yung puso. Nagigets po mga kapatid? Pero naiinggit tayo unnecessarily. So, pangit yung... By the way po mga kapatid, huwag naman tayong post ng post. Parang everything pinopost natin sa social media. Alam mo po, wala po ang security natin, wala dapat sa likes ng mga tao. Ang security natin dapat na kay Kristo. Are you with me? Hindi man tayo i-like ng mga tao, it doesn't matter. Sabi mo sa katabi mo, it doesn't matter. Kahit hindi tayo mahal ng ibang tao, it doesn't matter. Mahal tayo ni Lord. Tama po ba yun mga kapatid? Amen? Amen? Mga babae, kung walang nangliligaw sa inyo, huwag kang magpumilit. Are you with me? Are you with me? Maganda ka pa rin, mahal ka pa rin ng Lord. Tama po? Tama po mga kapatid? Tama? Tama? Ganun po. Minsan na ano tayo eh. Parang, bakit siya may boyfriends na? Ako wala pa, so magmamadali ka rin. Hindi. Nagigets po? Are you with me? In fact, sa tingin ko, yung mga nagmamadali, insecure yun eh. Tama po? Parang ayaw nyo nang pumayag. Yung mga hindi nagmamadali, confident ka eh. Tama po ba mga kapatid? Tama? Confident ka eh. O kahit wala nang ligaw sa akin, doesn't matter, mahal pa rin ako ng Lord, maganda ako sa harap ng Diyos. Nilikha ako sa wangis ng Lord. Tama po? Parang napunta na naman sa courtship ah. Mga lalaki, napuntahan ko na eh. Punta na tayo. Mga lalaki, pag kayo binasted ng babae, huwag namang magpakamatay. Are you with me po mga kapatid? Nakakainis kayong lalaki na pag binabasted, no? Mag-iinom na doon sa kanto. O pare, ano nangyari sa'yo? Wala nang kahulugan ng buhay ko. Wala na nga eh. Pag yung nililigawan natin, binasted o hindi tayo gusto, huwag kang magpumilit. Kasi hindi siya para sa'yo. Nagigets mo mga kapatid? Amen? Yeah? Okay ka lang, tuloy ka lang. Kasi may yung hinanda ni Lord. Alam niyo pa bang bawat isa sa atin may hinanda si Lord? Are you with me? Parang hindi kayo sigurado ah. So kung hindi siya, kasi nga sa ating culture, kapamaraanan para magkaroon ng relationship ng liligaw. So normal lang panliligaw, tama po? Huwag lang ligaw ng ligaw, tama po? Kasi pag ligaw ka ng ligaw, maliligaw ka na, tama? Anyway, so pag naliligaw mga lalaki, dapat po mga kapatid ay wag na ano doon. Okay? So, mga babae, pag nang busted ng lalaki, gandahan nyo naman ng konti. Are you with me po mga kapatid? Alam mo bro, na-appreciate ko talaga yung friendship ko sa iyo eh. Tama po ba mga kapatid? Tama? Amen. At harinawa, mananatili tayong friends. Tama? Kaso lang, pinag-isipan ko talaga, pinag-pray. Tama? Hanggang friends na lang talaga eh. Tama po ba mga kapatid? Ganun naman. Tama mga kapatid? Wag naman yung, ang pangit-pangit mo eh. wag naman ganon. Wag naman ganon. Tayo mga lalaki mga kapatid,
Ang ganda po ng seminar namin kahapon, no? Mga lalaki becoming a better dad. Ganda po mga kapatid, no? Sabi mo sa tabi mo, you miss it. Leader kasi tayo ng tahanan. Kaya ang lalaki dapat tuloy-tuloy yung growth. Dapat mga lalaki, mga binata, nandito po mga kapatid, dapat may pangarap ka sa buhay. Amen. Tapos nagpo-progress ka doon sa pangarap mo sa buhay. Para darating ang panahon, ilalagay ka ni Lord ng partner mo, tuloy lang ka doon sa magandang pangarap. Amen. Mga babae, pag may naliligaw sa inyo, tanungin naman kung anong pangarap. Are you with me? Huwag nyo lang tanungin yung pangalan. Tanungin nyo rin yung pangarap. Are you with me po mga kapatid? Tama? Tama. Pastor, paano kung walang pangarap? Bahala ka kung gusto mo yung pamilya na walang pangarap. Nagigets po mga kapatid? Tama? Hindi, mag-ano kayo, magtitinginan na lang. Tama po. Sabi ng isang taga Mindanao, di bali pastor, di bali kahit ang kinakain namin saging, basta labing. Hindi. Ano na po, di bali saging, basta labing. Kasi may sagot ang nanay ko dyan sa ano na yan, sa quotation na yan. Sabi niya sa amin, mga anak, mag-oral kayong maigi, mamili kayong mapapangasawa niyong bahay. Bakit nay? Sabi ng tatay ko, because all your love will fly out of the window if you have nothing to eat. Kuna na nga eh. Translation, mangantayon. Kasi amen. It requires faithfulness. Sabi natin faithfulness. Sa maliit na bagay. No? Kahit sa maliit na bagay. Yung widow doon sa Old Testament, namatay yung kanyang asawa na pastor. Lumapit siya kay Prophet Elijah, siya ang nagdi-disciple sa asawa niyang pastor. Sabi niya, Prophet Elisha, yung aking asawa ay namatay. At nakapag-loan siya para sa aning magandang kinabukasan kasi may maganda siyang pangarap. Ang problema, namatay siya ng bigla. So ngayon, yung kanyang niloanan, sinisingil kami ngayon yung mga interes. At dahil hindi kami makabayad, kinukuha yung aking mga anak na natitira. Prophet, sabi niya, anong gagawin ko? Are you with me? So sabi ni Prophet Elisha sa kanya, what is in your house? Anong meron ka? Sabi niyang babae, wala. Except, sabi niya, yung mantika at paglaglagyan ng mantika. Sabi niya, itong gagawin natin. Bumili ka ng barrel, ibig sabihin paglalagyan, mga gallons ng paglalagyan ng mantika. Hindi ka bumili, kundi manghingi ka sa mga kapitbahay. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Doon sa Luknab. Amen. At punuin mo yun ng tubig. As many as you can, yun po ang instruction. So dali-dali yung babae na pumunta doon, kumuha ng mga barrel sa mga kapitbahay hanggang sa wala na siyang mahiraman, makumakuhanan. Lagyan na po ng tubig, inutusan yung mga naglagyan ng tubig, at tinurn ni Elisha into an oil. Sabi natin, oil. So sabi ni ng widow kay Elisha, sa Prophet Elijah, sabi na turn into oil yung aking tubig. Sabi niya, yan. Ibenta mo yan, at ibayad mo sa iyong creditors, and the rest ng mapagbintahan mo, kayang-kayang ka nang mabuhay for the rest of your life kahit huwag ka nang magtrabaho. Are you with me? Tama? Now, balikan po natin ang lesson doon. Anong lesson doon? Sabi ni Prophet Elisha sa kanya, anong meron ka? Kadalasan nagpipray tayo ng miracles, pero laging ang condition ng Lord, wag yung miracle na galing sa langit, kalahating kotse na pulay-pula. Hindi. Hindi po ganyan si Lord mag-operate. Si Lord nag-ooperate kung anong meron ka. Anong merong skills ka. Tama po? Secretary ni pastor, sabi ni Ate Novea, magtrabaho ka ng executive secretary sa home office. Yun po ang ginawa niya. Nagigets po mga kapatid? Nagkaroon ng oil. Amen? So lagi si Lord, bago niya pinagpapala ang tao, sinasabi niya, anong meron ka? Sabi ni Moses kay Lord, Lord, inuutusan mo ako na papuntahin ng mga Israelites papunta sa promised land. Sabi niya, napakahirap na gawain yan, hindi ko kakaya yan. Sabi niya, kaya mo yan. Anong gagawin ko? Sabi niya, what is in your hand? Anong sabi niya? Ano ang hawak mo? Lagi si Lord, hindi siya gumagawa ng bagay out of this world. Laging nagdi-deposit si Lord sa bawat isa sa atin, talents, gifts, passion, if you will. At yung diniposito ni Lord sa atin, yun ang tagumpay magdadala sa atin ng lasting
success, and wealth. Are you with me? Are you with me? So ako, kung ang dineposito ni Lord sa akin ay leadership, communication, teaching gifts, yun ang magdadala sa aking tagumpay. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Anong meron ka? Ibig sabihin po, laging si Lord nagtatanong anong meron ka. Ibig sabihin, meron siyang dineposito sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng wala. Hindi talaga pwedeng wala. Ang tanong niya na, anong meron ka? Ibig sabihin, meron. Tama po? Tama po? Noong ako'y bata pa lang, wala akong nakikitang talent sa akin. Pero mali ako. Kasi bawat isang tao may dineposito si Lord na potential sa atin. At dapat gagamitin natin yan para sa ating lasting success. Malinaw po mga kapatid? So ang susi, maging tapat ka sa meron ka ngayon. Amen? Ano ka ngayon? Nag-aaral. Maging tapat ka sa iyong pag-aaral. Tama po ba mga kapatid? Pastor, konti pa lang ang pera ko. Tama. Magiging tapat ka sa konti mong pera. Tama po ba mga kapatid? Kasi i-increase yan ni Lord balang araw. So pag tapat ka sa konti, you position yourself for greater blessing sa iyong buhay. Si Lord, ganito, magaling si Lord mag-manage. Nakita po natin sa Bible, no? Ayaw ni Lord yung waste. Sabi natin, wasted. Ayaw ni Lord ng may nasasayang. Nakita niyo, gumawa siya ng miracle po yun, ha? Yung dalawang isda, 5 tinapay. Tama po? 12, napakain ng 5,000 katao, nag-ipon sila ng 12 baskets pa. Malinaw na miracle, eh. No? Tama po ba mga kapatid? Yung iba kasi, pag kumain, kamukha ng katabi mo. Parang kumain, ang daming natitira. Nagigets po mga kapatid? Sabi, Lord, sayang naman. Imagine na po mga kapatid, miracle ito, ha? Miracle. Hindi ito hard work na nagpuyat ka ng 1 month. Are you with me? And then, nakuha mo. Hindi. Miracle ito. Piyang! Ganyan. Sabi mo sa tabi mo, piyang! Ang bilis, miracle. Pero kahit miracle yan mga kapatid, sabi nila, huwag niyong sayangin. Ipunin niyo. Nagigets po mga kapatid? Iniipon talaga eh. Ibig sabihin, ayaw si Lord ng wastage. Sa ating buhay, sa ating talent, ayaw ni Lord ng waste. Tayo na kayo, Lord, bigyan mo ako ng milyonaryo ako. Hindi ka nga mayroon mag-iingat ng baon mo eh. Tama po ba mga kapatid? Tama? Are you with me? Lord, gusto ng matinding tagumpay. Hindi ka nga marunong mag-ingat ng cell group mo eh. Amen, mga kapatid, amen. Amen. By the way, ang blessing ni Lord sa wealth in every area ng ating pong buhay. Ibig sabihin po, ang blessing ng finances, hindi lang po finances. Pag si Lord nag-bless sa atin, lahat ng areas ng ating buhay, complete. Explain ko kung bakit. Kung ako binibless ni Lord financially, intellectually, pero mahina ang aking physical, yung aking kalusugan, kunyari mahina. Kahit mayaman na mayaman ako, pero ang aking kalusugan ay mahina, yun po ang magpapadown ng aking buhay. Tama po? Tama po? Sa halip ako mabuhay ng 100 years ng maayos na pamumuhay, tuloy-tuloy na tagumpay, at the age of 58, kunyari, dami ko ng sakit, mamamatay ako ng wala sa oras. Nagigets po? Kung hindi ako nag-iingat sa aking physical. Nagigets? Kasi Lord, binibless niya tayo sa lahat ng areas ng ating buhay. Kasi pag hindi complete yung kanyang blessing, yung mahinang area ng ating buhay, yun po ang hihila sa ating tagumpay. Malinaw? Malinaw po? So dapat lahat ng areas ng ating buhay, inaayos natin. Inaayos natin, hindi lang yung spiritual, inaayos natin yung intellectual, inaayos natin ang physical, inaayos natin ang emotion. Lahat ng areas ng ating buhay, inaayos dapat. Para tuloy-tuloy ang ating blessing at pinoposisyon natin ang ating sarili for the blessings of God. Malinaw po mga kapatid? Gusto ko mong sabihin sa atin, nasa kalagitnaan po tayo ng ating Plan 40. Anong meron? Nasa wave 2 po tayo. Kasi sa isang taon, may 3 po tayong ginagamit na waves. Sabi natin waves. 4 na buwan, isang wave yan. January, February, March, and April. So nagpipray po yung mga leaders lang po. And then nagpipray kami, and then we pray for 3, at nag-i-invite po kami ng mga kaibigan. Nagigets po mga kapatid? Yung mga invite na kaibigan, share ng gospel, pinagpupunta ng encounter, kasi para maintindihan din nila ang kanilang purpose in life. At hindi lang nila maintindihan, kundi magamit din sila ni Lord. Marinaw po ba yun mga kapatid? Amen? Anong gusto ni Lord? Lahat ng tao makakilala kay Lord, lahat ng tao may evangelize, makarinig ng gospel. Hindi natin kaya yan. Kaya kailangan natin ng every hand will be doing that para kay Lord. Bawat buhay gagamitin ng Diyos. Tama po?
So kinakailangan yung na-share natin, matrain din natin para sila din makashare ng iba. Tama po? So yun, tuwing 4 na taon, ginagawa po natin yun. Wave 1, tapos tayo nasa kalagitnaan tayo ng wave 2. So minsan, nakukulangan yung effort natin kasi yung ibang leaders hindi nagpa-participate. Are you with me? Hindi kayo, yun yung absent ngayon. Tama po? Pag hindi kayo nag-participate, kasi tingnan niyo po we are an army. Sabi natin army. Pag sinabi ng commander, tara, punta tayo ng Agusan, lulusubin natin yung Abu Sayyaf. Ikaw lang, commander, bahala ka sa buhay mo. Makain pa ako eh. Di ba? Kung kalahati, kunyari, ng army ay hindi pupunta, ano mangyayari? Nagigets mo, mga kapatid? Hindi matutupad yung misyon. Tama po? Tama? Ibig sabihin, kung ang army ni Lord ay hindi nagpapartisi yung ilan, maapektuhan yung pag-accomplish ni Lord ng kanyang layunin. Tama po? So, importante, lahat tayo nagte-take part. Amen? Amen. So ulitin ko po, nasa kalagitnaan tayo ng prayer for 3 natin at ang ating wave 2 at gusto po natin lahat ng mga cell leaders at yung mga bagong nakaranas ng encounter ng Lord ay magtulong-tulong tayo para yung iba din ay makakilala kay Lord, makapag-encounter kay Lord. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Amen. So ganitong assignment ko po sa inyo kasi dapat magiging faithful sa maliit na bagay eh. Tama po? Tama po? Hindi lang yung finances, kundi spiritual kasama doon, lahat ng areas ng ating buhay. Malinaw? So ito yung ating application. So mamaya, meron tayong huddle at mga mentors ninyo na instruct na po siya, na remind sila na i-recruit as many as possible. Amen po mga kapatid? I-qualify as many as possible para ma-reinforce natin yung ating ang ating existing na force na magpe-prayer of 3, magwe-wave 2. Amen? Amen? Okay, so as much as possible, gusto ko sanang marami sa inyo ang sasama. Alam ko namang hindi lahat. Marami ay sasama para sa ganoon makapag-take part tayo sa pananalangin at pag-win ng ating mga kaibigan kakilala para kay Lord. Amen? Amen? Amen. Okay. Ang blessing ni Lord sa Covenant 12, finances, hindi lang dahil nagtanim ka ng finances. Kasama po yun. Pero dahil naging tapat ka sa lahat ng areas ng iyong buhay. Maganda po yung verse ng Matthew 6:33, no? Tama po? Seek ye first, are you with me? Are you with me po mga kapatid? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Maraming area ng buhay natin, di ba? Physical, emotional, intellectual, spiritual, yan. Alam mo yung pinaka-importante nun? Yung spiritual. Hindi sila equal. Yung different areas nun, hindi po sila equal. Mas lamang ng dihamak, mas mabigat ng dihamak yung spiritual. In fact, ang spiritual ang nagdadala sa ibang areas ng buhay. Tama po ba mga kapatid? Alam mo kung anong tendency ng maraming tao? Sinasabawalang bahala yung spiritual. Pero ang pinaka-importante ay yung spiritual. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, including yung physical mo, yung intellectual mo, tama po, yung emotional mo will be added unto you. Malinaw po mga kapatid? Kaya dito sa atin nilalagay nating importanteng area ang spiritual because it is the most important. Amen? At kung nasa wave 2 tayo, gusto kong as many as possible makapag-take part, makapag-participate. Amen po mga kapatid? So mamaya sa huddle natin, isi-share sa inyo ng mentors at i-recruit kayo kung makasama kayo sa I hope na makasama ang karamihan. Yung hindi naman ay magpatuloy kayo mag-attend, mag-grow sa ating mga cell groups. Amen po mga kapatid? Mag-invite sa iba. Amen po? May tulong-tulong pa rin tayo. Iba-ibang capacity lang. Malinaw po mga kapatid? Are you with me? Basta lahat tayo magpapagamit para sa purpose ng Lord. Come on, palakpakan po natin si Lord. Tumayo pa tayong lahat. So today, sasabihin mo, Pastor, tama, no, nakalimot na ako sa akin pong paglilingkod kay Lord. Kalimutan ko na, pero buti na lang, nag-preach kayo today, Pastor. Yes, magte-take part ako sa papagawa sa akin ng ating mentor. Kung anong assignment, kasama po ako doon natutupad. Amen po, mga kapatid, amen? Okay, if you are that person, taas niyo po ang inyong kanang kamay and let's pray together. Father Lord, we thank you, God, for the opportunity to be used by you, Lord, to advance your kingdom. Alam po namin, Lord, ang pinaka-importante naming agenda ay ang inyong kaharian at ang inyong righteousness. Alam po namin, Lord, yung covenant means it's an agreement with you, initiated by you,
so that your plans and purpose will be accomplished. Not our plans, not our purposes, kundi yung inyong plans and purpose will be accomplished. At alam po namin, Lord, na pag in-accomplish namin, makatulong kami sa pag-accomplish ng inyong plans and purpose, you will not only preserve our lives, but you will also bless our material finances and every area and all areas of our life. Because your blessing is complete and comprehensive. Lord, gamitin niyo, Lord, ang aming buhay. Nasa wave 2 pala kami, Lord. Nasa plan 40 po pala kami. Gamitin niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin. Makapag-take part kami, makatulong kami sa aming mga networks, sa aming mga mentors, sa aming mga cell leaders, para kung anong pwede naming magawa. Kahit tagahugas ng pinggan sa encounter, kahit tagawalis, tagalinis ng CR sa encounter, it doesn't matter. Sapagkat lahat ng gagawin po namin yon, sama-sama para mag-preserve ng kaluluwa, para mag-disciple ng kaluluwa, at para mag-win ng tao para sa inyo. Ang mahalaga, Lord, gamitin niyo kaming lahat para ma-advance ang inyong kingdom. I pray blessings sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa inyong layunin and purposes. Ibaba na po natin ang ating kanang kamay. Maybe you have come here as a guest. No, narito kayo siguro, bisita. Salamat sa inyong pagpunta. At malamang iniisip nyo, Pastor, ako gusto ko ding magamit ang aking buhay kay Lord. Alam niyo ba, ang first step na paggamit ni Lord sa atin, magandang hangarin yan, ay yung magkaroon muna tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Si Lord kasi ayaw niyang ipilit sa atin yung bagay na wala pa tayong relasyon sa Kanya. Tama po ba, mga kapatid? Para bang kunyari ako, hindi ko naman anak, parang hirap ko namang utusan ng parang anak, di ba? Haya maglaba ka, di ba? Parang gano'n. Pag hindi mo anak, kakikilala mo pa lang ngayon, kunyari, kakilala ko lang si Celine ngayon. Celine, maglaba ka sa bahay. Sabi ni Celine, ba't mo ko pinaglalaba? Tama po ba, mga kapatid? Wala tayong relasyon. Are you with me? Are you with me? Kung meron kang relasyon, hindi mahirap mag-utos, no? Kasi may relationship kayo eh. Yes, karamihan sa atin malamang ay gustong magpagamit kay Lord. Pero ayaw tayo ni Lord gamitin basta-basta. First and foremost, magandang may relasyon sa Kanya. Anong relasyon dapat? As our Father, and we are His children. Are you with me? So maaaring hindi pa po ninyo si Lord pinaghari sa inyong buhay o nabuksan ng inyong puso para si Lord maghari. Ito po yung pagkakataon bago tayo magwakas ng ating service. So if you will, at kung gusto nyong buksan ang inyong puso para kay Lord para siya ipaghariin, huwag po nating hayaan yung hadlang, hiya, o kaya expectation ng iba na maghadlang sa atin para mangyari yun sa ating buhay. Alam niyo po, magandang plano ng Lord sa ating buhay para sa ating kinabukasan. Gusto niya tayong gamitin, hindi lang para i-bless, kundi gusto niyang gamitin tayo at ang ating buhay para sa pagligtas ng iba pang mga tao. So kung gusto po ninyo si Lord paghariin sa inyong buhay, mamayang konti, bibilang ko ng 3 at pagbilang ko ng 3. At kung hindi pa po ninyo si Lord pinaghari sa inyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas, I want you to raise your right hand para ibig sabihin po noon, gusto mo siyang tanggapin, paghariin sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas. By the way, ang pinaka-importanting part ng ating service ay yung ganito, ito. Kasi kahit napakinggan natin kay Lord, kung hindi natin respanan ang kanyang sinabi sa atin, parang kulang, no? Tama po ba, mga kapatid? Pero pag napakinggan natin si Lord, ni-respanan natin ang kanyang word, complete po yun. Kasi nag-respond tayo sa kanyang sinabi. Nagigets po? Okay, so today, I want you to encourage you, if you want to receive the Lord as your Lord and Savior, would you open your heart and receive Him as Lord and Savior? And if you do, I'll pray for you. Okay po? So magbilang po ako ng 3 ngayon, at pagbilang ko po ng 3, kung kayo hindi pa po si Lord pinaghari sa inyong buhay, ngayon ay ating pagkakataon. Itaas niyo po ang inyong kanang kamay pagbilang ko po ng 3. Sige po, bilang na po ako. 1, 2, 3. Okay. Parang nauuna yung palakpak. Okay. Anyway, maganda po yung papalakpak tayo. Pero laging huli yung palakpak pag meron ng ginawa si Lord. Tama po ba? Anyway, palakpakan po natin si Lord. And for whatever purpose, He is to be glorified. Mag-pray muna ako. Pagtapos nun, magkakanta po tayo ng celebration. Father, we thank you, Lord, for what you have done sa aming buhay. Thank you, Lord, for the vision. Nagagamitin niyo po kami, Lord. I-increase niyo po yung aming finances, ang aming material resources so that we can finance the expansion of your work throughout the world. We honor you, Lord, and we love you. For this we pray in Jesus' name.